Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal ako kaya hindi ako makadadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, 'Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod, at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag, at mga pilay.' Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, 'Panginoon, nagawa na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ika-31 linggo sa karaniwang panahon at atin pong ginugunita ang kapistahan ni St. Charles Borromeo o San Carlos, isa sa mga obispo at nagtatag ng mga seminaryo para sa paghuhubog ng mga lalaking tutugon sa bukasyon ng pagpapari at pagpapahayag ng mabuting balita. Kung kaya, sa ating pong ebanghelyo, narinig natin ang talinghaga muli na ibinigay ni Kristo upang ipaunawa na nais ng Diyos na ang lahat ay makasalo niya doon sa kalangitan. At sa pananaw ng mga Hudyo, mga Israelita, sila ang unang tinawag, sila ang pinili, sila ang unang inanyayahan, pero marami sa mga Hudyo ang tinanggihan ng paanyayang ito at ayaw kilalanin ang ipinadala, ang Mesiyas, na naghatid ng mabuting balita, at yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. So dito po sa mga kwento sa talinghaga, maluwag pa ang piging at nais pa ng Diyos na mapuno pa ito, pero sadyang ang mga tao ay ayaw tumugon. Yan minsan, magandang mapagnilayan natin na bakit ba natin tinatanggihan ang isang imbitasyon? Sa tingin niyo po, pag kayo ba iniimbitahan, bakit ninyo tinatanggap at bakit ninyo tinatanggihan ang isang imbitasyon? Kasi dito, sabi nga, inanyayahan sila ng isang naghanda, pero maraming ginamit na dahilan. Yung isa, ginamit ang kanyang bukid.
Yung isa naman, ang dinahilan, may binili siyang mga bagong pares ng baka. Yung iba naman ay dinahilan na sila ay bagong kasal. Sabi nga po, no, na ating classic na kasabihan o mga sinasabi, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. At ganoon din naman, magpasa hanggang ngayon, pag inanyayahan natin, ano ba, dito lang, no? Pag inanyayahan natin ang mga tao na magsimba, maraming dahilan. Kesyo may pasok. Pag wala namang pasok, nasa bakasyon. Ito naman sa loob ng simba, maluwag pa. Pero yung imbitasyon, patuloy na ibinibigay, nag-aanyaya ang Panginoon. Araw-araw inaanyayahan tayo ng Panginoong makisalo sa Kanya. So, di ko alam nga no, kung ano ang dahilan ng iba. Pero tayo din mismo, di ba, nararanasan natin. Kapag mahalaga sa atin at alam nating importante ang isang taong nag-imbita sa atin, kahit may schedule tayo, kaya natin gawa ng paraan. Kaya nga natin i-cancel ang ibang schedule para lamang makapunta tayo doon. Ganun kasi kahalaga para sa atin ang isang event o isang imbitasyon. Pero kung parang wala lang, hindi pwede, hindi masyado importante, yun ang ating pong ginagamit na dahilan. Kaya, pero sana po, no, ito ay talinghaga para ipaliwanag ang kaharian ng Diyos. At ang paanyaya ni Kristo, dahil siya ay sumusunod lamang din sa utos ng kanyang Ama, anyayahan ang lahat. Pero kung tinanggihan natin ito, baka wala nang pagkakataon. At iba na ang aanyayahan ng Panginoon. Kaya sana po, huwag natin baliwalain at huwag natin pong kumbaga yung bang ipagwalang halaga ang paanyaya ng Diyos sa ating lahat. Amen.